Di pa kami number one yan, ha? Di pa ba? Baka naman, malapit na. Malapit na. Di naman sa pagmamayabang. Ultrasonic Broadcasting System Incorporated. UBSI. Informing and entertaining Filipinos since 1998. Energy, 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 energy! Same, pero iba. Same, pero iba. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Agad umano na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal ko ang Lindsay. Ako po si Maricel. 32 years old mula po sa Taytay, Rizal. DJ Lindsay, meron pong pinsa ng boyfriend ko na kinasal. Ang venue po ay sa Palawan. Very intimate lang po ng wedding nila. Kaya naman po ang mga invited ay yung mga close friends and family lamang. Naplan na po yung kasal more than a year ago. At ako bilang bagong girlfriend pa lamang po ako. Never ko pang na-meet yung buong pamilya niya. Kasama po sa entourage yung ex ng boyfriend ko. Sabi ko kay BF, pwede ba akong sumama? Sabi niya, hindi. Kasi intimate wedding lang daw at pinsan niya lang yung nag-invite sa kanya. Biniro ko pa nga yung boyfriend ko eh. Sabi ko, magta-travel lang kayo nung ex mo eh. Sa Palawan pa. Medyo may halong issue syempre yung sagot niya sa akin. Sabi niya, huwag ka na magselos. Hindi ka kasi invited eh. Kaya naman, tinanong ko na lang yung ibang mga kaibigan namin kung gaano ba katagal yung relationship nila nung kanyang ex.
Sabi nila, 3 years lang daw. Tinanong ko rin yung boyfriend ko kung alam ba ng pamilya niya at ng relatives niya na meron na siyang ibang girlfriend. Ang sabi sa akin ng boyfriend ko, hindi niya pa raw na ikikwento sa mga kamag-anak niya yung about sa aming dalawa. Kapag nandun na lang daw, sa kanya i-open. DJ Lindsay, after po nung wedding, nakita ko na nag-post yung ate ng boyfriend ko ng pictures nila. Lahat sila masaya. At wala rin akong nakitang pictures ng ex niya, so nakampante po ang loob ko. Pero the next day, I saw another set of pictures. Nasa El Nido na sila. At this time, ang dami nilang family pictures. At nandun na yung ex ng boyfriend ko. Magkatabi pa silang dalawa. At nakaakbay pa yung boyfriend ko sa ex niya. Nakalagay sa caption, "Quick El Nido trip with the fam bam." Nakatag pa yung ex ng boyfriend ko. So totoo nga na nag-travel sila kasama yung ex niya. Minessage ko siya agad. Pero wala akong reply na natanggap. Hanggang sa makauwi na sila dito. Pinuntahan ko agad yung boyfriend ko sa bahay nila. Pero alam mo, sabi ng mga kapatid niya, kontrolin ko daw yung emotions ko. At wag daw akong gumawa ng away. Kung aawayin ko daw yung boyfriend ko, wag ko raw idadamay yung ex niya. Napakababaw daw ng rason. Nagagalit daw ako dahil lamang sa photos. Alam mo, DJ Lindsay, nakita ko at naramdaman ko kung paano nila protektahan yung ex niya. Kaya mas lalo po akong nagalit. Mas lalo po akong nasaktan. Pakiramdam ko, nakakaawa naman ako. Ako yung bago eh. Pero bakit parang lahat sila kampe doon sa ex? Ngayon sa sobrang awa ko po sa sarili ko, parang gusto ko na lang umalis sa relasyon na to. DJ Lindsay, magsistay pa ba ako dito? Para habang bago pa lang kami, makapag-decide na ako. Sana po matulungan po ninyo ako. Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Pakiramdam ko po masyado po akong kaawa-awa sa sitwasyon na ito. Muli, ako si Maricel. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihing radyo sa
Sabihin mo. Kasi naman, ba't ba nagtititingin ka sa mga pictures na yan? Alam mo na kasama yung ex eh, tapos tinignan mo pa yung pictures, ayan tuloy nasaktan ka. Alam mo, dapat pag mga ganyan, matik na huwag kang magkakalkal ng pictures pag alam mong magkasama yung ex tsaka yung jowa mo. Kasi, hello, matik yan, hindi ka aya-aya yung makikita mo, friend. Huwag mong saktan ang sarili mo, charot. Uy, charot-charot lang ha. Pero ang katotohanan ng buhay, masakit naman talaga yan at saka parang talagang maaawa ka sa sarili mo kapag ramdam na ramdam mo na masyadong attached and inclined yung pamilya ng boyfriend mo doon sa ex ng boyfriend mo, di ba? Samantalang, hello, nandito na ako. Ako yung bago. Baka gusto niyo akong respetuhin, di ba? Alam mo, doon na lang sa doon na lang sa pictures, di ba? Doon sa pictures na lang, nakaakbay pa daw yung boyfriend doon sa ex niya. Di ba? Parang walang respeto naman, B. Parang walang respeto naman na makikita to ng girlfriend ko. Di ba? Baka mamaya mag-react, baka mamaya masaktan yun, magsiselos yun. Diba? Yun naman talaga ang totoo. At saka sorry medyo I don't buy the part na hindi intimate lang kasi, pamilya lang kasi, ganyan. Pwede naman mangyari na talagang hindi sila ang tipong tatanggap ng outsiders, no? Talagang pupunta doon sa wedding kasi wedding naman nila yon. But the thing is, kapag girlfriend mo, mahal na mahal mo, in love ka, ipipilit mo yan sa pinsan mo, lalo na kung close naman talaga kayo. Sige na, isasama ko si ganyan, grabe naman to. Bahala ka sa buhay mo, isasama ko yung girlfriend mo. Mga ganyan, para makilala na rin ang buong pamilya. Hindi nga, pamilya nga lang tayo. Hindi naman natin kapamilya yung yung ex ko Oh. Dapat pinaglaban na wag mo nang isama yung ex ko na yun may bago na ako Ganon dapat, ipaglalaban mo yung yung current mo. Para saan pa? Bakit? Nag-break na nga, ito namang ex, di ba? Delikadesa na lang Ex mo na Dapat di ka na pumunta dun sa kasal, pinsa ng boyfriend mo. Alam mo na may bago na rin yung boyfriend mo Dapat di ka na lang pumunta, epal din yung ex. Diba? Wala lang. Diba hiya lang naman doon sa pamilya tsaka doon sa bago nung ex-boyfriend mo, diba? Dapat i-consider mo yung mga ganyan. Hindi yung kapag inimbitahan ka, go ka agad, bakla. Isipin mo rin yung masasabi ng ibang tao, lalo na isipin mo yung mararamdaman ng bagong girlfriend. Paano kung ikaw kaya yung mapunta sa ganyang sitwasyon? Wow! Yung mararamdaman mo, wala, di ba? Kasi makapal yung mukha mo. Ay, hindi naman masyado. Pero 'di ba, medyo lang. O ganyan, kapag alam niyo po may bago na yung mga ex ninyo, kahit pa in good terms kayo ng pamilya, no, nung mga tao sa paligid, nung boyfriend mo or ex-boyfriend mo, huwag ka nang pumunta kasi alam mong may bago na Respeto na lang. 'Di ba? Hindi mo na dapat pa sinasawsaw yung sarili mo doon sa pamilya ng ex mo. Ex na nga Sana hindi ka nakipaghiwalay. Kung gusto mo belong ka pa rin doon sa pamilya. May problema din may ubo din sa utak to. Diba? Pag ex na. Pag ex na din yung pamilya. Sabi dito ni Emmy, hello po DJ Lindsay. Ang masasabi ko lang po sa letter sender na si Maricel, mas mabuti pang tapusin na lang nila yung relationship ng boyfriend niya and siya. Diba? Unfair na po sa part pa lang na ginawa ng boyfriend mo. Ang mga bagay na alam naman na nila na ikasasama po ng loob mo. Diba? Doon pa lang sa part na yon feeling ko hindi ka na nire-respeto at parang pinaparamdam na hindi ka belong. Diba? Napaka-insensitive pa ng mga kapatid niya. Mahalin mo na lang yung sarili mo, sender. Know your worth. Yun lamang po, DJ Lindsay. Salamat po. Listening from Quezon City! Congratulations! Yun, tama. Insensitive din. 'Di ba? Kasi yung mga kaibigan, yung mga kamag-anak, kung talagang sobrang naging close sila, dahil 3 years nga daw silang nagsama, no, yung mag-ex. Alam mo yon, hindi mo naman sila mabiblame kung talaga naka-build na sila ng relationship. Pero alam mo yon, bilang ikaw yung ex, diba? Halimbawa ako yung ex, hindi na ako dadaw-daw pa doon sa sitwasyon. Hindi na ako pupunta pa doon sa celebration kasi ex ka na Lalong hindi makaka-move on yung ex mo at yung pamilya niya mula sa'yo. May bago na. Respeto na lang. 'Di ba? Sabi ni Merling Descatamento, ate girl, kung ako sa iyo, kausapin mo siya. If ikaw ba talaga ang mahal niya or yung ex niya pa din. Kasi parang priority pa din ang ex niya, 'di ba? Kaysa doon sa nararamdaman mo.
And kung hindi pa niya mahal yung ex, di sana pinakilala ka na niya sa family niya. Kung walang assurance sa kanya, hiwalayan mo na lang. Diba? Ang daming sinasabi ni Merlin ngayon. Buhay ka ngayon, ha? Oo. Sabi naman ni Jessica, hanap ka na lang ng iba letter sender. Parehong may landi yung boyfriend mo at saka yung ex niya. Oo. Then may mga consentidor people pa. Kawawa ka naman dyan. Sa true lang. Diba? Yan yung hindi magandang combination eh. O mga konsentidor at malalandi. Diba? Ayun, sabi pa dito ni Pechi. Nako, Pechi Gonzales, mag-pick din kayo ng ex mo para quits lang. Makaganti lang, di ba? Haggulapin mo yung ex mo, tapos mag-picture kayong dalawa. Good morning naman sa mga kanina pang present sa atin dito. Si Ate Yoli, si Marvin, si Merlin. Ang aga pala ni Merlin, kanina pa nag-message. Si RJ, kung wala kang nakukuhang assurance sa jowa mo, hiwalayan mo na. Marami ka pang makakaaway sa pamilya niyan. Di ba? Hindi ka rin yata pinagtatanggol ng jowa mo. Simpleng cheating din eh. Di ba? Kunwari pa. Alam mo, tinetest na lang kasi hindi natin alam kung anong nangyari doon sa El Nido. El Nido, ang arte. Sa travel, sa vacation, 'di ba? Ang daming pwedeng mangyari, 'di ba? So, malalaman mo lang naman ang mga bagay na 'yon base sa mga kung ano lamang ang sasabihin sa iyo ng mga taong nandun. Pero syempre, blood is thicker than water. Poprotektahan nila yung kapamilya nila, kamag-anak nila, kapatid nila. Poprotektahan nila yan. So hindi nila ilalagay sa sitwasyon yung kanyang kapamilya kung saan mapapahamak siya. 'Di ba? At kung saan gegerahin mo siya. Wow! Kaya kung ako sa'yo ha, ewan ko na lang. Kasi syempre kailangan mo pa rin mag-build ng pundasyon sa relasyon ninyong dalawa. Pero kasi kung sa umpisa pa lang, parang nababastos ka na. Ewan ko torn ako eh. Kung talagang mahal mo yung tao, paglaban mo. Sorry na, medyo patanga-tanga din talaga ako minsan. Pero kasi, di, porket nakikiepal yung ex, di ba? Bigla ka na lang susuko. Hindi. Sige. Maglabanan tayo, friend. Yan pala yung laro mo, ha? O ex ka, ako yung bago. May pinagsamahan kayo, pero ako yung bago niya. Oo. Alam mo, may rason kung ba't kayo nag-break, di ba? Ako yung bago. Ako yung magbibigay ng bagong kulay sa buhay niya. Ang tanong, ano ba ang gusto niya? Yung luma o yung bago? Yun ang tanong dyan eh. Siya lang talaga yung makakasagot. Pero kung ako sa'yo, di ba, tanungin mo yung sarili mo kung gusto mo pang ipaglaban. Di ba? Kung kakayanin mo yung challenges and trials. Pero kung ayaw mo naman ng extra challenge sa buhay, gusto mo na lang ng tahimik na relasyon, ganyan yung tipong mamahalin ka. Di ba? Yung lang, seamless na relasyon. Di ba? Yung steady, yung walang masyadong challenges, hindi yung sa umpisa pa lang, parang alam mo yun, pinaparusahan ka na sa lahat ng kasalanan mo nung unang panahon. Di ba? Pwede isuko mo na agad. Diba? Pwede mo namang sabihin sa sarili mo na hindi natin deserve to, self. Hindi ko deserve to, self. Kaya umalis na tayo dito sa sitwasyon na to. Oo, hindi to worth it ng oras, atensyon, at saka ng effort. Halika na, pack up na tayo, alis na tayo. Oo, ayaw natin ng mga ganyang future, kapatids-in-law. Brothers and sisters sa palalampalataya, diba? Kakaloka. Sabi naman ni NM Mark, ganda mo po madam lagi. Sabi ni Mark Dance Mejia. Don't mention it. Just try again. Oo. Sabi ni Frances, I miss the beginning. Ay, sayang naman. Sabi naman ni Rem, may biglang lumalabas sa idol. Anong lumalabas? Alin yun? Sabi ni Seal Gilmo, makipaghiwalay ka na lang. Oo. Sabi naman ni Lian Antonio, kung ako sa'yo, i-goodbye mo na lang yung jowa mo kasi hindi pala sila ready na palayain ng isa't isa at parang may pagmamahal pa sila sa isa't isa. Ikaw pa yung lumalabas na epal sa kanilang dalawa. Kahit ikaw naman na yung bagong girlfriend. Marami pa talagang babae na matigas ang mukha na hindi man lang nakakaisip na nakakasakit na sila. Iwanan mo na yan. Huwag mo nang patagalin pa at mukhang si ex pa rin naman ang gusto ng pamilya ng boyfriend mo kesa sa'yo. Well said. Palakpakan natin si Anne. Diba? Ewan ko rin kasi talaga. Kasi ako, patutunayan ko sa pamilya ng ex ko na, hey, I'm the new one. Excuse me, dadaan ako. Yun, ewan ko lang. Pero tingnan natin kung kayang panindigan. Siguro mga 1 buwan lang, oo. Kasi kapag hindi umiepeko, saka ka gumive up. Sa akin lang yun. Di ako expert. At patanga-tanga din talaga ako sa pag-ibig.
Ganyan. Pero yun lang yung posible kong gawin kung ako yung nasa ganyang sitwasyon. Di ako basta-basta susuko. Lalo na kung pogi yung pinag-aawayan. Di ba? Sorry na, prangka lang. Kung gwapo, tapos ganyan. Ay nako, sorry, makikipag-away talaga ako. Pero kung masakit sa ulo, tapos hindi ka naman talaga binibigyan ng assurance, yun nga, no, sabi ng mga pangga natin, yung parang ikaw lang talaga yung lumalaban. Biro lang yung sa pogi Pero sige, slight, hindi biro ng slight. Medyo totoo. Pero yun nga, paglaban mo kung nakikita mo na potentially may patutunguhan kayo. Kung wala, i-pack up mo na yan, sayang. 31 years old ka na or 32 years old ka na, be. Dapat sa ngayon, naghahanap ka na ng stable na partner sa buhay. Yung hindi ka bibigyan ng kahit anong pagwa-wonder, kung anong pag-iisip, di ba? Hindi ka gagawing paranoid. Di ba? Oo. Sabihin mo, sino ba mahal mo? Ako o yung ex mo? Pag sinabing, hindi ako makapag-decide, nahihirapan ako. Sige, wag ka na mag-decide. Ako na lang yung mag-decide. Makikipag-break na ako sa'yo para hindi ka na mahirapan. Total, masyado naman kayong masaya doon sa pictures. May pag-akbay ka pa. Lubos-lubosin nyo na. Baka nahihiya lang kayo. Nakakahiya naman sa... Baka gusto nyo pang mag-swimming ulit. Baka gusto nyo pang lagyan ng part 2 tong bakasyon na to. Sige na, i-go nyo na yan. Wag na kayong mahiya. Diba? Makakahiya sa kanila 9:33 na po ng umaga. At saka ito medyo dito ako naiinis doon sa ex na babae. Be, alam mong may bago, tas umiepal ka dyan. Ang wish ko sana wag mangyari sa'yo yung nangyari kay ate. Sana wag mong maramdaman yung sakit na tipong ikaw yung bago pero yung ex yung pinaprioritize. Sana wag mangyari sa inyo yung ganyan. Wow! Kapag ex na, mahiya kayo sa mukha at sa bilbil ninyo, no? Mahiya kayo. Diba? Kasi napakahirap, nakakaawat, nakakapanliit talaga yung mapunta sa ganyang sitwasyon. Ang tanging kayang gawin lang ng mga taong nandyan sa sitwasyon na yan, yung tipong feeling mo nakakaawa ka, taas mo yung sarili mo. Diba? Kung hindi ka nila tinitingnan as someone valuable dyan sa relationship na yan, ikaw bigyan mo ng value yung sarili mo. At talaga, gusto niyo pa po siya? O sige, alis na po ako kasi obviously hindi naman po ako kailangan at obviously hindi naman po ako nabibigyan ng tamang value dito. Bye! Medyo mataray-taray ka lang, no? May pagka-attitude ka. Ganon yung iiwanan mo sa kanila. Oo. At talaga po, wag ko itadama yung ex. Oo. Sige, alis na lang po ako. Sana hindi na lang po sila nag-break, no? Para hindi po sila nakakagambala ng buhay ng may buhay. Ganon. Ay, nako. Sabi dito, replay ba to? May replay ba to? YouTube mamaya, DJ Lindsay. Opo. Pagkatapos, yan, nandyan na yung replay para mahabol po ninyo yung first part. Okay. Hello po at good morning sa lahat po ng mga pangga natin na natatakot pong makuha ng iba yung kanilang mga jowa. Alam mo, dapat hindi kayong matakot. Kasi ang taong solid sa inyo o sa atin, no, kahit sino pa ang dumating sa buhay nila, kung talagang mahal nila tayo, hinding-hindi sila mahaharbat ng kahit sino. Hinding-hindi sila sasama kahit kanino kung mahal nila talaga tayo. Ganun yun. Gusto ka